Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng hamon sa kanilang buhay, ngunit sa halip na gumawa ng mga dahilan at magreklamo, tumutuon sila sa mga posibilidad at pagkatapos ay agad na magsisimulang gumawa ng mga hakbang tungo sa pagbabago. Samantalang ang iba naman ay hindi kayang pilitin ang kanilang mga sarili upang magsimulang magbago. Marahil ay may isa kang kilala na ganito, ito ay mahirap. Ang tanging magagawa mo lang ay panoorin silang bumagsak. Alam mong wala ka nang magagawa para sa kanila. Sila ay tila nasa isang paulit-ulit na cycle ng pagsira sa sarili. Somehow, parang nalilimutan nila kahit ang pinakalohikal na salita, ideya at mungkahi. Parang wala silang natutunan. At syempre, ang pakikitungo sa mga taong ito ay nakaka-frustrate at nakakapagod. Kaya maaaring maging kapaki-pakinabang ang pag-atras na lang at tignan ang mga individual na ito objectively. Narito ang iba't ibang uri ng tao na wala ng pag-asa. Number 1. The pessimist. Kilala mo ang mga taong ito. Madalas silang nagrereklamo. Sila ay bitter at negatibo sa lahat ng bagay. Nahihirapan silang gumawa ng mga positibong hakbang dahil pakiramdam nila ay wala silang kontrol sa mga sitwasyon. At ang ganitong paraan ng pag-iisip ang pumipigil sa kanila. Sa mga sitwasyong malala, kahit nasa mga maayos na sitwasyon, ang mga taong ito ay naghahanap ng mga negatibong bagay. Palagi silang nagdududa. Ganito yung mga halimbawa ng mga sinasabi nila. Hindi ito magiging maganda, tiyak na may mali. O kaya, oo, maayos na ngayon, ngunit hindi sigurado kung gaano ito tatagal. At kapag sinubukan mong tulungan at ipumukha sa kanila na maging positibo, mabilis silang tutugon na may ilang pessimistic at negatibong komento. Ang kanilang walang hanggang paghihirap at mga excuses para sa lahat ay nakakaapekto na sayo. At makikita mo na lamang ang iyong sarili na nababalisa. Number 2. The know-it-all. Ito ang mga taong mukhang may sagot sa lahat. Sila ay dapat palaging tama kahit na sila ay malinaw na mali. Nangyayari ito dahil kulang sila sa kamalayan sa sarili na makita ang kanilang mga pagkakamali. Sa palagay ko medyo mahirap nga kapag palagi mong iniisip at naniniwala ka na tama ka sa 100% ng mga bagay. Ang problema ay ang mga ganitong tao ay oblivious sa lahat ng mga bagay na hindi nila alam. Patuloy nilang iniisip na alam nila ang lahat na nagpaparamdam sa kanila na mahalaga sila. Ngunit maaari itong maging lubhang nakakabigo para sa mga tao sa kanilang paligid. Maiinis ka lang sa kanila, lalo na dahil wala silang pakialam sa sasabihin mo. Hindi sila interesado sa iyong pananaw o kahit na sino pa yan. Number 3. The Staller. Ang ganitong uri ay tungkol sa mga desisyon. Higit na partikular ang kawalan ng kakayahang gumawa ng desisyon. Siyempre, magandang ideya na pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay at pag-aralan ang iyong mga choices. Ngunit mahalagang tandaan na halos lahat ng pagpipilian ay may ilang panganib. Pagdating sa mga desisyon, ang mga tao ay nagkakamali sa lahat ng oras. At doon naiiba ang mga taong may kumpiyansa. Naiintindihan nila na ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng buhay. Kung hindi ka nagkakamali, hindi ka nag-grow. At habang may ilang napakahalagang desisyon, ang karamihan ay hindi gaanong mahalaga at may kaunting epekto sa ating buhay. Sa makatuwid, walang saysay na itigil ang karamihan sa mga desisyon. Sa halip, pinakamahusay na gumawa ng aksyon at kapag may isang bagay na mukhang hindi tama, gumawa lang ng mga pagsasaayos. After all, ang mahalaga ay patuloy na sumulong. Ngunit ang mga staller ay may tunay na takot sa paggawa ng anumang uri ng desisyon. Hindi nila talaga naiintindihan ang mga panganib at pagkakamali. Dagdag pa, hindi nakakatulong na karamihan sa kanila ay mga perfectionist na gustong maging perpekto ang mga bagay. Kadalasan, ang kawalan ng kakayahang gumawa ng kahit na pinakamaliit na desisyon ay maaaring maapektuhan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Number 4. The Muzzle. Ano man ang mali o gaano kasama ang mga bagay, palagi silang nagpapanggap na ang lahat ay okay lang at hindi nagrereklamo. Ang ganitong uri ng mga tao ay pinipigilan ang kanilang mga damdamin at nagpapatuloy sa buhay na parang ayos lang ang lahat. Ngunit nagdudulot ito sa kanila ng kalungkutan habang lumalaki ang mga damdaming ito. Sa bawat bagong negatibong yugto ay patuloy na pinapagod ang mga ito sa loob.
tahimik silang nagdurusa na may galit at pagkabigo. Sadly, dahan-dahan nilang nasasabotahe ang mga relasyon sa katahimikang ito. Ngayon, umaasa ang mga muzzle na maintindihan mo ang kanilang pananahimik bilang galit. Ngunit ito ay bihirang mangyari dahil sila ay palaging tahimik na ginagawa silang mahirap basahin. Number 5. The Bulldozer. Mag-ingat ka. Gagawin ng mga taong ito ang lahat para makuha ang mga gusto nila. Maaari silang maging mapilit at agresibo at ipilit ang lahat ng sayo kahit na nangangahulugan nito na saktan ka. Paano ang mga hangganan? Kalimutan mo yan. Wala silang anumang pagsasaalang-alang sa iyong kabaitan, oras o mga pagsisikap. Kumbinsido sila na sila lang ang makakahawak sa isang sitwasyon dahil ang paraan nila ang tanging paraan. Ibig sabihin, nakukuha nila ang gusto nila at wala na silang pakialam sa iba pa. Number 6. The Unreliable. Ito ang mga taong nag-aaksaya ng iyong oras at hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Kadalasan dahil masyado silang abala o hindi lang sila interesado sa una pa lang. At mukhang hindi talaga sila naaabala nito. Kahit na iniwan ka nilang magulo at kailangang punan ang mga kakulangan, naniniwala sila na kahit hindi nila sinunod ang kanilang pangako, ang mahalaga, nag-alok sila ng tulong. Hindi nauunawaan ng mga unreliable na mas gusto ng karamihan sa mga tao na tumanggi na lang sila kaysa gumawa ng mga pangakong hindi naman nila matutupad. At number 7, the victim-minded. Ang pagiging miserable at pagrereklamo ay tila paboritong libangan ng ganitong mga tao. Ang negativity ay hindi natatapos dahil palagi silang may pangunawa na ang mundo ay kontra sa kanila. Halos masasabi mong nag-e-enjoy sila sa pagiging miserable. Ang mentalidad ng mga ganitong individual ay lubos silang kumbinsido na lahat ng bagay sa buhay ay lampas sa kanilang kontrol at lahat ay nasa labas upang makuha ang mga ito. Kasama nito ang lahat ng uri ng negatibong damdamin. Takot, galit, pesimismo, simulan na ang pity party. Ang mga taong ito ay na-stuck sa isang walang katapusang loop. Dahil sila ay talagang nag-thrive sa pagiging biktima, hindi na sila naghahanap ng solusyon. Hindi nila nais na malutas ang anumang mga problema at sa gayon, ang pagsisikap na tulungan sila ay ganap na walang kabuluhan. Kung susubukan mo mga tuwiran sa kanila, sasalubungin ka ng galit at pamumuna. Ipapamukha nila na kontra ka rin sa kanila. Sa iyong paglalakbay sa buhay, tiyak na makakatagpo ka ng mga ganitong uri ng tao kung hindi mo pa nagagawa. At ang ilan ay magiging regular sa iyong lupon. Talagang hahamunin nila ang iyong pasensya. Kaya kailangan mong magsikap na mapanatili ang iyong katinoan. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi mo na mababago ang mga taong ito. Kahit na sa pinakamagandang kaso, mahirap baguhin ng mga tao. Lalo na kapag nalilimutan nila kung paano talaga sila nakikita ng ibang tao. Marahil, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili ay limitahan ang oras na ginugugol mo sa kanila. Nga pala, gusto mo ba malaman ng mga senyales pag nagpapanggap lang ang isang tao na gusto ka? Panoorin mo dito.